Kumusta mga kaibigan? At maligayang pagdating sa ating pinakabagong fishing forecast. Ako ang inyong paboritong mangingisda at eksperto at nandito ako para ibigay sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman para sa 1 Pebrero 2026. Ang araw na ito ay magiging kakaiba para sa pangingisda sa Pilipinas at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Maghanda dahil bagamat may ilang hamon sa panahon, mayroon ding mga pagkakataon para sa isang di malilimutang biyahe, lalo na sa ilalim ng buong buwan at mainit na tubig na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang bakit sa likod ng bawat payo at bibigyan ko kayo ng mga tip na maaari ninyong agad gamitin. Huwag kayong aalis dahil mayroon akong ilang maliit na sikreto na ibabahagi. Ngayon, dumako tayo sa mga species na dapat ninyong abangan at ang pinakamahusay na diskarte. Para sa araw na ito, tututukan natin ang 4 na paborito: bangus, tilapia, maya-maya, at lapu-lapu. Para sa ating mga kaibigang bangus o milkfish na kilala sa kanilang lakas at bilis, mahusay ang mga mababaw na baybayin at mga palaisdaan. Dahil sa init ng tubig at posibleng pag-ulan, maaari silang maging masigla sa mga oras ng umaga at hapon kapag medyo tahimik ang ibabaw ng tubig. Sa aking karanasan, ang light tackle na may float fishing ang pinaka-epektibo. Gumamit ng pandesal, lumot, or artificial na pain na parang tinapay. Tandaan, kung may ulan, mas masarap mangisda sa mga lugar na may proteksyon mula sa agos, tulad ng mga bukana, ng ilog o sapa na malapit sa dagat. Para naman sa tilapia, ang hari ng freshwater, hanapin sila sa mga lawa, ilog, at sapa na may maraming halaman o kakahuyan sa gilid. Sa init ng panahon, magandang ideya na hanapin sila sa mga mas lilim na lugar. Ang float fishing or bottom fishing ay mabisang paraan. Ang pinakasimpleng pain ay mga bulate, mais, tinapay, o kahit commercial tilapia pellet. Ang isang maliit na trick ay gumamit ng ambon na gawa sa tinapay o bigas upang akitin sila sa inyong pwesto. Ngayon, para sa ating mga kaibigang mangingisda na mahilig sa panghuli ng malalaking isda, ang maya-maya limutin red snapper at lapu-lapu grouper ang inyong target. Dahil sa posibleng pagbaba ng presyon at pag-ulan, malamang na mas gusto nila ang mas malalim na bahagi ng tubig, malapit sa mga bahura o mga bato-bato. Gumamit ng bottom fishing na may mabibigat na sinker. Ang live shrimp, pusit, o hiwa-hiwang isda ay napakabisa. Maaari rin kayong gumamit ng mga soft plastic lures na gumagaya sa maliliit na isda. Subukan ang madaling pag-jig para mas makaakit ng pansin. Ngayon, alamin natin ang bakit sa likod ng mga tip na ito, ang pagtatasa ng ating mga kondisyon. Para sa 1 Pebrero 2026 sa Pilipinas, ang forecast ng panahon ay nagpapakita ng medyo mainit na temperatura ng hangin, humigit kumulang 24 hanggang 27 degrees Celsius. Ang atmospheric pressure ay may posibilidad na bumababa at ayon sa aking karanasan, ang bumababang presyon ay kadalasang nagpapabagal sa kagat ng isda. Ang hangin ay magmumula sa hilagang kanluran na may bilis na humigit kumulang 14 kilometro bawat oras. Ang pinakamahalaga para sa araw na ito ay ang inaasahang pag-ulan na may malaking posibilidad ng malakas na pag-ulan sa araw at gabi. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng pagbaba sa aktibidad ng isda na magtutulak sa kanila sa mas malalim na tubig upang makahanap ng mas matatag na kondisyon. Pagdating sa temperatura ng tubig, napakainit nito na nasa humigit kumulang 27 hanggang 28 degrees Celsius sa karagatan.
Ito ay mainam para sa metabolismo ng mga tropikal na isda, ngunit ang matinding pag-ulan ay maaaring pansamantalang magpalamig sa ibabaw ng tubig at magdagdag ng labis na sariwang tubig sa mga coastal areas na maaaring magpatulak sa isda palayo sa baybayin. Ang bahagi ng buwan sa 1 Pebrero 2026 ay isang buong buwan or full moon. Sa mga pamahiin ng mga mangingisda, ang buong buwan ay kadalasang nagdudulot ng masiglang pangingisda sa gabi dahil sa liwanag na ibinibigay nito sa tubig. Kaya't sa araw na ito, maaaring mas picky ang mga isda dahil marami na silang nakain sa gabi. Patay sa lahat ng ito, ang aking pangkalahatang pagtataya para sa kagat ng isda ay katamnan hanggang mahusay, ngunit mapaghamon. Bata. Dahil sa buong buwan at mainit na temperatura ng tubig, may potensyal para sa magandang kagat. Ngunit ang inaasahang malakas na pag-ulan at bumababang presyon ay magpapahirap sa mga mangingisda. Kaya't kailangan ng tiyaga at tamang diskarte. Kaya't mga kaibigan, lumabas kayo at subukan ang inyong kapalaran. Naway huwag kayong mawalan ng buntot at kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakakuha kayo ng mga kapakipakinabang na impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at ilike ang video na ito. I-share din ninyo sa inyong mga kaibigang mangingisda. Ano ang mga plano ninyo para sa pangingisda sa linggong ito? Ano ang inyong paboritong pain kapag umuulan? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tight lines!